Sa simula, isang hindi likas na species ng mandaragit na tinatawag na deviants ay lumabas mula sa malalim na kalawakan at nagsimulang sirain ang lahat ng bagay sa kanilang landas. Ang pinuno ng Celestials Arishem ay nagdadala ng isang immortal na grupo ng mga superhuman na kilala bilang Eternals mula sa planetang Olympia at ipinadala sila sa kanilang ship na tinatawag na Domo to Earth. Isang matinding labanan ang naganap, at salamat sa mahusay na pagtutulungan ng Eternal, hindi nagtagal ay natalo ang mga Deviants, at pinagaling ng pinuno ng pangkat na si Ajak ang anumang pinsalang natamo nila sa labanan. Ang mga tao ay natakot sa kanila at sinubukang umatake, ngunit agad na ginamit ni Droog ang kanyang kapangyarihan sa pagkontrol ng isip para pukalmayan sila. Biglang naputol ang lecture ng isang malakas na lindol, kaya pinatago ni Cersei ang kanyang mga estudyante sa ilalim ng mga mesa at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang ilang mga labi sa pagdurog sa isang estudyante. Gumagamit ng ilusyon si Sprite para magmukhang mas matanda at itago ang katotohanang tumatanda siya sa isip. Hiniling ni Dane kay Cersei na sumama sa kanya, ngunit tinanggihan niya ito, at nagsimula siyang mag-isip kung may tinatago ba siya dahil palaging gumagawa ng kakaibang komento si Sprite. Pagkatapos ng party, ang tatlo ay naglalakad pa uwi, ngunit bigla silang inatake ng isang malaking deviant na nagngangalang Crow. Ginagamit ni Cersei ang kanyang kapangyarihan upang makuha ito sa lupa, ngunit hindi nagtagal ay humiwalay si Crow at tumakbo sa mga lansangan. Nag-ilusyon si Sprite na nagpaparami sa kanya at ni Cersei para lituhin ang halimaw, ngunit ginulat sila ni Crow nang masabi niya kung sino ang mga tunay na hindi kailanman magagawa ng mga deviants. Nang papatayin na ni Crow si Sprite, nagpakita si Ikaris at iniligtas siya upang direktang labanan ang deviant. Muling ginulat ni Crow ang lahat ng ibunyag nito na maaari nitong gamutin ang sarili nitong mga sugat, ngunit malinaw pa rin na si Ikaris ang may kapangyarihan at nakatakas sa ilog. Pagkatapos ay sinabi ni Cersei kay Dane ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at tinanong niya siya kung bakit hindi sila tumulong sa mga pinakamatinding trahedya ng sangkatauhan. Ipinaliwanag ni Cersei na sila ay inutusan na huwag manghimasok sa mga utos ng sangkatauhan upang hindi hadlangan ang kanilang pag-unlad bilang isang lipunan. Tinabi rin niya kay Dane na sila ni Ikaris ay magkasama sa loob ng maraming siglo, ngunit hindi ito natuloy. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang apartment upang talakayin ang isyo kina Sprite at Ikaris, at pagkatapos maabot ang konklusyon na konektado ang lindol at ang deviant, sumang-ayon sila na kailangan nilang ibalik ang koponan. Gustong-gusto ni Droog na gamitin ang kanyang kontrol sa isip upang ihinto ang mga away, ngunit pinagalitan siya ni Moghari dahil hindi sila dapat na makialam. Samantala sina Ikaris at Cersei ay gumugol ng oras na magkasama at umiibig, inamin ito sa isa't isa kasama ang kagandahan ng Earth bilang kanilang saksi. Umiiyak si Sprite at gumamit ng ilusyon para maalala siya ng husto, pagdating sa conclusion na pinatay ni Crow si Ajak sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanyang kapangyarihan, kaya nitong pagalingin ang sarili. Nang lapitan ni Cersei ang katawan upang magluksa, ang bato sa katawan ni Ajak na ipinagkaloob sa kanya ng mga Celestial ay lumabas at ikinakabit ang sarili kay Cersei. Itinuturo ng Sprite na pinili ni Ajak si Cersei bilang kanyang kahalili, ngunit nag-aalala si Ikaris na maaaring si Moghri ito. Samantala ang mga tao ay nasa digmaan, ngunit hindi hinayaan ni Ajak na pigilan sila ni Droog. Nang magising si Tina nang hindi naaalala ang nangyari, napag-alaman na nagdurusa siya sa Moghri, isang resulta ng kanyang mga sinaunang alaala na bumagsak sa kanilang sarili at nabaliw sa kanya. Inanunsyo ni Gilgamesh na kaya niyang pangalagaan si Tina, kaya pinayagan ni Ajak ang lahat na pumunta at manirahan kasama ng mga tao. Sinabi ng tatlo kay Kingo kung ano ang nangyayari, at noong una ay tumanggi siyang pumunta, sinabing gusto niya ang buhay na ito. Dinala nila ang pribadong jet ni Kingo sa Australia, kung saan ipinahayag ni Sprite ang inis kay Kingo dahil sa pag-abandona sa kanya para sa katanyagan, ngunit ipinaliwanag ni Kingo na naging artista siya salamat sa inspirasyong ibinigay ng pagkukwento ni Sprite. Kapag nakita niya ang mga ito na dumating, siya ay nagkaroon ng isa pang pagkukulang at sinubukang atakihin sila, na nagsasabing lahat ng tao sa planeta ay malapit ng mamatay, ngunit pinigilan siya ni Gilgamesh at inalis ni Sprite ang kanyang isip sa isang ilusyon na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya. Nag-uukol ng oras si Cersei upang tingnan ang mga iginuhit ni Tina at sumama ang pakiramdam niya dahil hindi na siya makakonekta muli kay Arishem, ngunit binigyan siya ni Gilgamesh ng isang masiglang salita at ipinaalala sa kanya na mas mahalagang makinig. Sinabi niya sa kanya na ang pag-usbong ay nangyayari, at ipinaliwanag niya ang tunay na layunin ng Eternals, sila ay ipinadala upang ipanganak ang kapanganakan ng Celestial Tiamat, habang ang mga bagong Celestial ay dumarating bawat ilang milenya at nagawa na nila ang prosesong ito sa ibang mga planeta noon.
Dumating ang mga ito sa pamamagitan ng matalinong buhay na napigilan ang pag-atake ng mga Deviant, ngunit sa pag-alis ng mga Eternal sa kanila, sinabi ni Arishem na oras na para lipulin ang lahat ng buhay sa Earth upang bigyang daan si Tiamat. Kinilabutan si Cersei sa paghahayag ngunit ipinagtanggol ito ni Arishem sa pagsasabing ito lamang ang ikot ng paglikha para sa kanilang mga anyo ng buhay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang Olympia ay hindi kailanman umiral at na siya at ang iba pang mga Eternal ay mga nilikha lamang mula sa World Forge bilang mga artificial na nilalang na ginawa para magamit ng mga Celestial. Hindi ito maalala ni Cersei dahil ni-reset ng Eternals ang kanilang mga alaala pagkatapos ng bawat paglabas. Ito ang dahilan kung bakit ginawa niya ito upang hindi mag-evolve ang Eternals tulad ng ginagawa nila. Pagkatapos, sinabi ni Cersei sa koponan kung ano ang natutunan niya, at napagtanto nila na ang sakit ni Tina ay ang kanilang mga lumang alaala na nagpapagana at nagsasabi sa kanila ng totoo. Naisip nila na kailangan nilang hanapin si Droog at tingnan kung magagamit niya ang kanyang kapangyarihan para maabutin ang isip ni Tiamat. Nakatira si Droog sa isang nayon kung saan pinamunuan niya ang isang grupo ng mga tao na naninirahan sa ganap na kapayapaan. Tagabi, ipinahayag ni Kingo ang kanyang pakikiramay para kay Sprite dahil alam niyang mahal niya si Ikaris ngunit hindi niya ito nagawang kumilos dahil sa kanyang mukhang bata. Pinatibay ni Cersei ang isang gusali upang itago ang mga tao sa loob pagkatapos ay itinapon ang isang bangkos ng mga puno sa ibabaw ng Deviants. Nagtagal si Kingo upang singilin ang kanyang sinag at pinatay ang isang Deviant sa pamamagitan ng pagsabog sa ulo nito. Nilabanan ni Ikaris si Crow na itinulak siya sa lupa para makuha ang kanyang kapangyarihan. Ang isa sa kanila ay nagulat sa kanya mula sa likuran at si Cersei ay dumating upang iligtas, na ikinagulat ng lahat sa pamamagitan ng pagbabago ng Deviant sa isang puno na hindi niya nagawa noon. Patuloy na nilabanan ni Gilgamesh si Crow, ngunit masyado siyang nag-ambala sa pamamagitan ng pagbabantay kay Tina kaya napatay siya ni Crow at naabsorb ang kanyang kapangyarihan. Inakusahan ni Crow ang mga Eternal bilang mga mamamatay tao, ngunit nang magpakita si Ikaris upang labanan ito, tumakas si Crow. Pagkatapos ay sumugod si Tina sa tabi ni Gilgamesh na namatay sa kanyang mga bisig pagkatapos sabihin sa kanya na laging tandaan. Pumayag si Droog na sumali sa misyon, ngunit hindi sapat ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang isang Celestial, kaya kakailanganin nilang hanapin si Phastos. Matapos marinig ang kwento, ipinaliwanag ni Phastos na ibinalik ng kanyang asawa ang kanyang pananampalataya sa sangkatauhan, ngunit hindi siya handang iwanan ang kanyang pamilya para sa isang mapanganib na misyon. Susunod na naglakbay ang Eternal sa Iraq kung saan ginagamit nila ang kanilang kapangyarihan para palayain ang Domo mula sa tagwan nito sa ilalim ng lupa. Timokari ay naninirahan doon sa lahat ng oras na ito, ginagamit lamang ang kanyang bilis upang makalabas para sa mga supply. May ideya si Phastos na pag-ugnayin ang mga kapangyarihan ng lahat sa pamamagitan ng Unimind na magbibigay daan sa kanila na ilipat ang kanilang mga kapangyarihan upang makontrol ni Droog si Tiamat. May mga pagdududa si Kingo tungkol sa buong deal na ito, at sinabi nila ni Sprite na mas gugustuhin nilang sundin ang pangunguna ni Ikaris, na malinaw na may mga pagdududa rin. Gayunpaman, sinabi ni Ikaris sa kanyang kaibigan na hindi siya ang iniisip ni Kingo. Sa isang nagyelo na lawa, muling lumitaw ang isang grupo ng mga Deviant, at ipinaliwanag ni Ikaris na sila ay nagyelo sa loob ng maraming siglo bago magsimulang matuno ang glacier dahil mas uminit ang core ng Earth salamat sa paparating na paglitaw. Pagkatapos ay inanunsyo ni Ikaris na tapat pa rin siya kay Arishem at itinulak si Ajax sa lawa, kung saan mabilis siyang nahuli ni Crow at naabsorb ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay dinala ni Ikaris si Ajax sa farmhouse, kung saan iniwan niya ang katawan para hanapin ni Cersei mamaya. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Ikaris kay Cersei na mahal pa rin niya siya, at hinawakan ni Cersei ang kanyang kamay sa kaginhawaan nang hindi sinasabi ito pabalik. Inatake niya ang pangunahing silid at ipinahayag na alam niya ang lahat mula noong umalis sila sa Babylon, at napagtanto ng koponan na si Ikaris ang pumatay kay Ajax. Hindi na niya nakikita si Ikaris bilang kanyang pinuno, gusto siyang salakayin pabalik ni Kingo, ngunit sa sandaling iyon ay inanunsyo ni Sprite na nasa kanyang panig siya at lumikha ng isang ilusyon na nagpapahintulot sa kanila na makatakas. Pagkatapos ay inanunsyo ni Kingo na aalis siya kasama si Caron dahil sa palagay niya ay hindi magandang ideya ang pagliligtas sa Earth dahil ang pagsilang sa mga Celestial ay nangangahulugan din ng mga bagong planeta. Ang koponan ay nangangailangan ng isang bagong plano upang mapunan ang mga nawawalang miyembro, at itinuro ni Droog na nagawa ni Cersei na gawing puno ang isang Deviant.
Gayunpaman, may pagdududa pa rin si Cersei dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya ang pinili ni Ajax, kaya ipinaliwanag ni Tina na pinuprotektahan ng isang pinuno ang kanilang mga mahal sa buhay, at alam ni Ajax na mahal ni Cersei ang sangkatauhan mula pa noong unang araw. Handa ng lumaban, pinahintulutan ni Cersei si Phastos na alisin ang espesyal na bato sa kanyang katawan at gamitin ito para paganahin ang Unimind. Naglakbay ang Eternals patungo sa bulkan at inutusan ni Ikaris si Sprite na protektahan ang paglitaw habang siya ay pumasok sa ship. Si Ikaris ay nagmamadaling pigilan sila, sinunggaban muna si Droog at pinatay siya gamit ang kanyang mga sinag ng mata, pagkatapos ay inaatake ang ship upang bumagsak ito. Tumakbo si Cersei sa bulkan upang makita kung may magagawa siya habang si Athena at Gilgamesh ay sumama kay Mikari upang labanan si Ikaris, ngunit siya ay napakalakas at hindi nila siya mapipigilan kahit na sila ay nagtutulungan. Ginagamit ni Ikaris ang distraction upang subukang habulin si Cersei, ngunit gumamit si Phastos ng isang espesyal na bitag na inimbento niya upang makuha siya at panatilihin siya sa lupa. Gayunpaman nang malapit na itong sumipsip ng kanyang kapangyarihan, hindi sinasadyang sinipi nito ang tandaan ni Gilgamesh at nagising si Tina upang agad itong patayin. Si Cersei ay nakatayo sa ibabaw niya at sinubukang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang pigilan siya, ngunit sa sandaling iyon ay pinalaya ni Ikaris ang kanyang sarili mula sa bitag ni Phastos at hinabol siya. Gayunpaman, ang makita ang babae ay nalulula siya sa mga alaala at hindi niya kayang patayin ito. Ginagamit ni Cersei ang pagkakataong i-activate ang Unimind at nagbibigay daan ito sa kanya na palakasin ang kanyang kapangyarihan para gawing walang iba si Tiamat kundi isang higanteng estatwa ng bato. Nalungkot si Sprite nang makita siyang nawala, ngunit mayroon pa ring kapangyarihan si Cersei mula sa natitira sa Unimind, kaya ginamit niya ito upang alisin ang immortalidad ni Sprite upang mamuhay siya ng normal na buhay ng tao. At doon na nagtatapos ang kwento. Sana ay nagustuhan nyo at kung gusto nyo ng mga ganito klase ng content, subscribe na at i-ring nyo na din ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa na storya ni Potato Recaps. Thank you guys for watching.